samahan ninyo guys na panoorin natin at tignan natin guys itong upload ni JP Amazing Stories at please subscribe sa kanyang YouTube channel. Kaibigan ko to, JP Amazing Stories at shout out sa'yo bro at tara let's bagets at panoorin natin guys. Ang pamagat nito ay pa-graduate lang pero tinapos agad ang mga pangarap. Grabe no, nakakaawa to. Pero hindi ko papatagalin at panoorin natin to guys. Tara let's bagets. Sa kanilang mga anak at natagpuan itong merong isang pamilya sa Pasig ang nakatira sa isang compound. Pero isang nakakaalarmang balita ang gumising sa pamilyang ito. Bakit? Matapos na hindi makauwi sa kanilang bahay ang isa sa kanilang mga anak at natagpuan itong walang buhay sa bakanting lote ng kanilang compound. What? Ano nga ba ang sinapit ng biktima? Sa kamay ng mga kriminal na posibleng naninirahan din sa kanilang lugar. Mga kriminal, ibig sabihin marami. Ano nga ba pagkakamali ang nagawa ng sospek para siya ay paghinalaan ng mga pulis at tuluyang madakip dahil sa kanyang sariling bibig? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Alright. Shout out kay JP Amazing Stories. Please subscribe guys at supportahan natin. Alright. Tulad ng ibang bata, ay puno ng pangarap si Mabel. Mataas ang kanyang pangarap sa buhay. Magandang pangalan, Mabel. Para sa kanyang sarili at mataas din ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. Kasama na kapatid niya si Noriel, silang dalawa ang inaasa magiging breadwinner ng pamilya sa oras na makapagtapos sila ng pag-aaral at makahanap ng disenteng trabaho. Silang dalawa ang sanggang dikit na matatawag ng kanilang mga magulang. Dahil madalas nilang pinag-uusapan ang mga kaganapan sa kanilang buhay at mga plano para sa kanilang pamilya. At sa loob ng isang lumang compound sa Pasig na dating impounding area ng mga sasakyan, ay doon umikot ang gulong ng buhay ng kanyang pamilya. At dito rin binuo ni Mabel ang kanyang pangarap na makaahon mula sa kahirapan. Dahil dito ay pinagbuti ni Mabel ang kanyang pag-aaral. Alam niya kasing dugo at pawis ang puhunan ng kanyang mga magulang para matustusan ang kanyang mga gastusin sa pag-aaral. Okay. Kaya naman, walang puwang para sa kanya ang pagkabigo. Sa kabila nito ay tumutulong pa rin siya sa mga gawaing bahay para mas mapagaan ang pagod na nararamdaman ng kanyang mga magulang na maghapon nagtatrabaho para maitaguyod ang kanilang pamilya. At hindi nagtagal ay nakapagtapos na nga ng pag-aaral si Mabel. At ito na nga ang unang pintuan na kanyang nalagpasan, papunta sa pinapangarap niyang buhay. Pagtungtong ng taong 2017 ay natanggap naman si Mabel sa isang bangko. Oh, maganda yung trabaho niya no, sa bank. Siguro nakapagtapos to ng accountant. Bank teller. Laking tuwa ng dalaga sa magandang balita na kanyang natanggap. Dahil matapos ang mahabang panahon na pakikipagbuno sa pag-aaral, ay makakatulong na siya sa kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero ang lumiliwanag na kinabukasan ng pamilya ni Mabel ay unti-unti magdidilim. Bakit? Dahil sa isang hindi magandang pangyayari. Ako po? November 11, 2017 na magsimulang gumuho ang mapayapang umaga ng pamilya. Maagang nagising ang kapatid ni Mabel na si Noriel at tinapos nito ang mga nakagawian nitong gawain sa umaga. Pero na magising ang isa sa mga kapatid nilang dalawa, ay sinabi nito kay Noriel na hindi pa nakakauwi si Mabel mula sa kanyang trabaho. Labis naman itong ipinagtaka ni Noriel. Alam niya kasing madalas na ginagabi si Mabel mula sa kanyang trabaho. Pero hindi kailanman ginawa ni Mabel ang hindi umuwi sa kanilang bahay kahit nung ito ay nag-aaral pa. Dahil dito ay kinuha ni Noriel ang cellphone at mabilis na tinawagan ng kanyang kapatid. Pero ilang ring na ang inaabot na kanyang tawag ay wala pa rin sumasagot sa kabilang linya. At dahil sa mga pangyayaring ito, ay inalerto na ni Noriel ang kanilang mga magulang tungkol sa posibleng pagkawala ng kanilang kapatid na si Mabel. Ayon sa kwento ng isa pa nilang kapatid, dakong alas 11 ng gabi ng November 10 ay nakatanggap pa umano ito ng message mula kay Mabel na nakikisuyong buksan ng gate ng kanilang bahay para siya ay makapasok. Ayos ah. So ibig sabihin medyo malapit-lapit na siguro yun sa bahay niya.
Pero 12 AM na ito nabasa ng kanilang kapatid. Oh, Kaya naman mabilis itong lumabas para buksan ng gate sa pagbabaka sakaling nandun pa rin si Mabel sa labas at naghihintay. Pero nang silipin nito ang labas na kanilang bahay, ay laking gulat umano nito na wala na ang dalaga. nako po. Hindi naman umano sumagi sa kanyang isip na sabihin ito sa kanilang pamilya dahil inakala niya may pinuntahan lamang si Mabel at babalik din ito sa kanilang bahay. At dahil sa tawag na ginawa ni Noriel ay nakarating na nga sa kanilang tatay na si Reynaldo ang balita tungkol sa hindi pag-uwi ni Mabel sa kanilang bahay. Mabilis Grabe, na tinawagan ni Reynaldo si Mabel, pero kahit ilang beses niya itong tawagan ay hindi rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Yun lang. Sa loob ng 3 oras ay hindi tinigilan ng tatay ang pagtawag sa cellphone ng kanyang nawawalang anak. At pagpatak ng tanghali nung araw na yun ay napuno na ng pangamba si Reynaldo dahil nang subukan niya ulit tawagan ng anak ay out of coverage na ang kanyang naririnig mula sa kabilang linya. Dahil dito ay minabuti na ng pamilya na mag-report sa Pasig PNP para humingi ng tulong na hanapin ang nawawalang dalaga. Pero dahil wala pang 24 oras mula na mawala ang dalaga ay hindi kagad umaksyon ng mga pulis. Oo, dapat ganun yung ganung oras eh. Dahil doon ay nanguna na si Reynaldo sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak kung saan nilibot ng kanilang pamilya ang kabuuan ng kanilang compound. Una niya kinausap ang mga gwardya sa gate na compound at ayon sa salaysay ng mga gwardya na nakabantay sa gate nung gabing nawala si Mabel ay nakita nila umano ang dalaga na pumasok sa compound nung gabi na yon. Yung nakakatakot yung compound na yan, ano? Pero hindi na nila ito nakitang lumabas pagkatapos noon. Kung sa compound pumasok yun, ibig sabihin nandun yung suspect. At dahil sa impormasyong ito ay napuno na ng kaba ang pamilya ng dalaga dahil ibig sabihin nito ay nasa loob pa rin ng compound si Mabel. Oo, tama. Lumalabas nasa loob nga ng compound. Pagkatapos noon ay nagpasama si Reynaldo sa mga gwardya ng kanilang compound para tulungan siyang hanapin ang kanyang nawawalang anak. Nilibot nila ang mga bakanting lote ng kanilang compound at hindi naman sila nabigo. Pagtapak nila sa isang bakanting bahagi ng compound kung saan malayo ito sa ibang tao at kabahayan ay nakita ni Reynaldo ang isang maliit at lumang barong-barong na puno ng kalat at kapansin-pansin din ang mga bakasang sunog sa paligid nito. Naku, At sa sunog. paglapit ni Reynaldo sa lugar na iyon ay tumambad na sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit Yun lang. ng kanyang anak. No? Sa mga oras na iyon ay tila binagsakan ng langit at lupa Grabe. ang naramdaman ni Reynaldo nang makita niya ang kanyang nawawalang anak Sobra. na wala ng buhay. Ang bangkay ni Mabel ay nakarolyo pa sa linoleum at sunog ang kalahati ng katawan nito. Nakatanggal din ang pangitaas ang damit nito at Wawa. basag ang kalahati ng mukha. So parang ginahasa siguro to, no? Kakaawa. Dahil dito ay mabilis na tumawag ang mga gwardya sa istasyon ng mga pulis upang ibalita ang pangyayari na ganap sa kanilang compound. Mabilis naman nagpunta ang mga pulis sa lugar para simulan ang kanilang imbestigasyon. Unang bumungad sa kanila ang ilang ebidensya sa nangyaring krimen, tulad na lamang ng underwear ng dalaga, mga Nako. damit nito sa gilid ng shed at pati na rin ang cellphone nito. Wawa. At para makalap ang importanteng ebidensya ay nagsagawa sila ng fingerprint scanning sa cellphone ng dalaga upang alamin kung sino ang huling humawak nito. Ayon naman sa lumabas na medical legal ng biktima ay lumalabas na blunt traumatic injury sa ulo ang naging sanhi ng pagkamatay nito. Siguro maaaring inampas o pinukpok sa pader, no? Dagdag pa ang mga palatandaang ginawan ito ng masama bago pa silang Yan the hymen, no? The hymen posterior. No? Hindi ko lang, mahirap lang yan ito guys medically, pero lumalabas parang nagalaw yung bata. ng sospek. Mula sa mga resultang ito at base na rin sa lugar ng pinangyarihan, Grabe, ang teorya ng no? mga pulis ay nakatira rin sa loob ng compound ang kriminal na pumatay kay Mabel. Grabe. Alam umano nito kung saan pwedeng dalhin ang dalaga at hindi rin ito naalarma ang mga gwardya lalo na't hindi basta-basta nagpapapasok ang mga ito ng hindi taga-compound. Yun ang Bukod problema. naman sa walang CCTV ang lugar, ay madilim din umano ang paligid nito. Kaya naging mahirap para sa mga pulis na tukuyin kung sino ang pwedeng gumawa nito sa dalaga. Pero isang saksi ang biglang lumutang at nagbigay ng salaysay sa mga pulis na pinangalanan nilang si Randy Avinada.
Nako po. Ayon kay Randy, dakong 10:00 ng gabi bago mawala ang dalaga ay lumabas siya at napadaan malapit sa gate ng bahay ng pamilya nila Reynaldo. Nakita niya umano ang dalaga sa labas ng gate habang hawak ang cellphone nito na tila ba may ka-text. So alam niyo minsan yung mga nagiging witness, minsan sila yung primary suspect eh. Pero tignan natin guys. Napansin din umano ni Randy ang dalawang lalaki na nagkakwentuhan malapit sa pwesto ni Mabel at pasimple rin umanong sumusulyap ang mga ito sa dalaga. Hindi niya umano ito pinansin at umalis na siya para kumain. At sa kanyang pagbalik ay wala na umano si Mabel pati na rin ang dalawang lalaki. Sa kabilang banda ay binalikan naman ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen at inusisa ang mga pwedeng puntahan at makasalumuhan ng dalaga bago ito mawala. Una nilang pinuntahan ang tindahan at kainan na malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kinausap nila ang may-ari na tindahan at inimbitahan sa presinto para makuha ang statement nito. Pangalawa naman ang 4 na gwardyang nakabantay sa compound ng gabing nawala ang dalaga. At huli nila kinausap ang mga driver at konduktor ng bus na huminto sa compound noong gabi ng krimen. Pero sa dami na kanilang inusisa, iisang tao lamang ang pumukaw ng kanilang atensyon dahil habang tumatagal ay nag-iiba ang mga sinasabi nito sa kanila. Nako, ito ang na. pinaghihinalaan ng mga pulis ay ang nag-iisang saksi ng krimen na si Randy. Siya na nga, suspect. Dahil habang umuusad ang investigasyon ay nag-iiba ang salaysay ng lalaki. Oo nga, nag-iiba, ano? So, minsan talaga ganun eh. Kunwari, ano siya, witness, pero siya talaga yung magiging suspect, ano? Una na rito ay ang oras at palatandaan kung nasaan siya bago ang krimen. Pangalawa ay nagtataka ang mga pulis dahil mabilis na pumayag si Randy na magbigay ng mga pahayag nito kahit hindi pa siya formal na inuusisan ng mga pulis. Ayon sa mga investigador ay nagsasalita na kagad ang lalaki kahit kadarating pa lamang ng mga pulis sa crime scene. Dahil dito ay sinubukan ng mga pulis na itest ang fingerprint ni Randy at laking gulat nila na mag-match umano ito sa nakitang fingerprint sa cellphone ni Mabel. Ako po. Lumalabas umano na hawak ni Randy ang cellphone ng dalaga sa mga huling sandali nito. Dahil dito ay mabilis na inaresto ng mga pulis ang lalaki at sinampahan ng kaso. Sinubukan namang baguhin muli ni Randy ang kanyang mga salaysay para linisin ang kanyang pangalan. Pero huli na ang lahat dahil nakita na ang ebidensyang fingerprint sa cellphone ng dalaga. Kasabay nito ay nag-positive din siya sa ipinagbabawal na at sapat na umano ang ebidensyang ito upang siya ay makasuhan. Sa kabila nito, nahuli man ang isa sa mga sospek sa nangyaring krimen ay hindi pa rin tapos ang laban ng pamilya. Dahil hindi pa rin ma-identify ng mga pulis ang isa pang fingerprint sa Meron pang isa? cellphone ng dalaga. Ang fingerprint na ito ay walang kamatch sa mga person of interest ng mga pulis. Kaya naman patuloy pa rin ang investigasyon upang makamit ng pamilya ang hustisya na kanilang hinihingi para sa kanilang namayapang si Mabel. Sa huli, kahit gaano pa pagtakpan ng isang tao ang kanyang nagawang kasalanan, sa oras na lumutang ang isang ebidensya laban sa kanya, ay wala na itong kawala. Tama. Maliit man o malaki kasinungalingan ang kanyang itago ay hindi niya ito kayang takbuhan habang buhay dahil siguradong darating ang araw kung saan ang kanyang oras ay mabibilang at mapapatunayan ang kanyang kasalanan na pinagtakpan ng kasinungalingan. Agree ako doon, Ay no? hindi rin... Tsaka tandaan nyo, no? Nakakaawa yung bata, ano? Bata pa lang na ano na, pero ganun talaga eh. May mga masamang tao sa mundo. Kaya ito yung mga ganitong mga content, dapat talaga mag-ingat tayo. Actually, sabi nga nila may nakausap ako na parang si ano siya, police, no? Sabi niya from 10 p.m. to 5 a.m. Marami nangyari talaga mga crime. Kaya talagang kung maaari talaga sa gabi, umuwi ka na, huwag ka na magpagabi kasi maraming mga masamang loob pag gabi. No, mas marami sila. So, yun lang. At the same time, kung gabi ka naman, uwi ka ng gabi at yung lugar nyo delikado, so mas maganda nga magpasundo ka na lang or magpasundo ka na lang. At the same time kasi bawat tao kasi magkakaiba tayo ng fingerprint. So lahat yan, ikaw lang ang meron yan. So hindi mo pwedeng sabihin na sa ibang tao yan, no. So yun, mahuhuli ka. Pero anyway guys, please comment down below ano masasabi nyo dito sa video na to. Pero sa akin talagang grabe, no? Bata pa lang na ano na siya,
nabiktima siya ng mga kulukoy talaga. Marami talagang kulukoy dito sa mundong ibabaw. Kaya lagi tayong manalangin, higit sa lahat sa Panginoon. At yun lang. At maraming salamat sa Diyos. At kita-kits ulit tayo. At please support yung kaibigan ko na channel niya, JP Amazing Stories. And this verse sa inyo again. And to God be the glory, guys. Bye-bye. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabaga-baga na lamig. O magdamag na gas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabaga-baga na lamig. O magdamag na gas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo magbabaga-baga na lamig. O magdamag na gas, hindi buong gabi. Sarap ka dali. Ikaw na lang ang katabi buong gabi. O pwede tayo